Nagpasama sa akin si customer dahil may gusto siyang biling sasakyan. At ito na mga boss, check ko na itong van na bibili ni customer. Ilan yung tinakbo, brother? 64 po eh. Laki ah. 2 taon pa lang itong sasakyan pero medyo malaki na yung tinakbo. 21 model daw ito mga boss, pero nung dumating sa atin, 22 na dito sa rehistro. 64 no? Oo, 64 ang tinakbo. 64 po yan eh. Anong model to? 21? Sa registration. Hariwa pa yan, sarap pa itong... Kaya lumalabas mga boss, 2 taon pa lang ito nagagamit ni customer. Chinecheck ko nga itong makina mga boss, wala naman akong makitang tagas ng langis o kaya tagas ng krudo or wala namang kakaiba dito sa makina. At ayon sa driver, maganda daw ito tumakbo, pati mga pang-ilalim niya walang problema. Sige brother, start natin. Pa-neutral mo na para mas kabisado mo eh. Sabi ni customer, 2 beses niya palang itong napa-change oil. Siguro nung siya na yung driver, pero sa may-ari, makailang ulit na nagpa-change oil yan. Change oil pa lang? Hindi lang siguro. Tanggalin ko muna itong engine cap mga boss. I-check ko yan kung merong lalabas na usok o kaya yung malakas na talsik ng langis. At dapat pag tinanggal ko itong engine cap niya, hindi niya yan ibubuga. At pag ipinatong ko yan mga boss, mararamdaman mo yung buga at higop ng makina. Na para sa akin, okay naman itong makina. Nakita nyo naman halos wala kayong makitang talsik ng langis. At kung may talsik man ng langis mga boss, natural lang yun, basta kaunting-kaunti lang. Siyempre naman meron itong oil pump, magkakaroon talaga ng kahit kaunting talsik ng langis yan. Ugutin ko itong dipstick mga boss kung may tatalsik na langis o kaya may usok na lalabas o diba wala rin. Tanungin ko naman si customer kung saan yung pinakamalayong tinakbo nitong sasakyan niya. Pinakamalayo? Ano lang, dito lang. Nauraan eh, Bataan. Hindi pa nag-overheat? Hindi pa nag-overheat? Kahit maghapon mo paanda rin yan. Narinig nyo mga boss, no? Kahit maghapon mo paanda rin, hindi mag-overheat. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, hinayaan ko lang siya umandan kahit mga 30 minutes. Tapos, i-switch off ko itong makina. Tapos, pa-start ko ulit itong makina. Switch off ko ulit itong makina tapos start. Sarap nga ito. At dahil sa okay naman ng starting nitong makina ni customer, lipat ako dito sa driver side. Ganun pa rin mga boss, i-check ko pa rin itong paligid ng makina kung meron siyang leak. Alam niyo mga boss, kahit sabihin pa sa akin nung may-ari o kaya nung driver nito na wala naman daw itong problema dahil nga sa 2 taon pa lang itong sasakyan. Pero para sa akin meron ng problema yon kasi yung kilometer niya or yung mileage mataas masyado. Unang-una itong brake pedal niya, medyo matigas na siya. E di mas lalo na itong clutch pedal, mas matigas. O di may nagbago. Bilang mo talaga dito, tigas ng clutch eh. Ganito kasi mga boss, pag sinasamahan ko yung customer na bibili ng sasakyan, hindi ako tumitingin sa tagal ng sasakyan, kung ilang taon na ba yan, 1 taon ba yan, 5 taon na ba yan, hindi ganun. Tumitingin ako sa kilometer, sa mileage niya. Gaya nito mga boss, 2 taon pa lang, pero yung mileage niya, 64,000 na. Kaya pag inapaka mo itong brake pedal niya, pati itong clutch pedal niya, magkakaroon na yan ng kaunting pagbabago. May nagtanong sa akin, paano naman daw kung nadaya yung mileage niya? Naku naman, di mas madali sagutin yon, magtaka ka. Ang liit ng tinakbo tapos ang dami sira sa pangilalim. Doon palang katakataka na eh. At isa pa, huwag niyong iisipin sa kapwa nyo yung gagawin sa inyong masama. Bagkus ang isipin nyo, pag bibili kayo ng sasakyan, dumalangin kayo sa Diyos na sana ang matagpuan yung tao mabuti. Ganun. At uulitin ko mga boss, kaya ko naman nasabi na kahit na 2 taon pa itong sasakyan niya, pwedeng magkaroon ng sira yan dahil nga sa malaki masyado yung mileage ng sasakyan. At possible na yan na magkaroon ng sira. Kung tutuusin mga boss, 40,000 km na lang. Ang total niya, 100,000 na. Pag nag-PMS ako ng 100,000 km mga boss, ang dami kong nakikitang sira eh. Gaya nito mga boss, 60,000 mahigit na yung tinakbo niya or yung mileage niya na ang napalitan pa lang daw dito yung filter ng aircon. Biro mo yun? Ibig sabihin kulang sa maintenance itong sasakyan. Ganun pa man mga boss, problema na yan ni customer. Balik ako dito sa pag-check up ko sa sasakyan. Gaya nito mga boss, yan yung pagkukulang sa check up. Kita nyo, wala na yung takip ng coolant reservoir niya. Di ibig sabihin, gamit talaga itong sasakyan na pag nagkulang ng coolant dito sa reservoir, nagdadagdag sila. Ang problema, nakalimutan ng ibalik yung takip o kaya naman hindi maayos yung pagkakalagay ng cap niya dito sa coolant reservoir. Kaya ang nangyari, nawala. At dahil nga sa okay na ako dyan, balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. I-check ko naman dyan yung aircon.
Lamig ka agad, oh. Hindi pa nagpalinis ng aircon? Parang palit lang ako ng filter. Filter lang. Pero okay lamig, oh. Lakas pa ng lamig. Pag bibili kayo ng second hand na sasakyan mga boss, mahalaga na pisilin nyo itong radiator hose niya. Isa yan sa mga diskarte ko mga boss, para malaman nyo kung meron siyang pressure. Pero nakita nyo naman, di ba, malambot siyang pisilin kahit nakalahating oras nang naka-start itong makina. Check natin dito sa gauge ng temperature niya mga boss, oh. Kung makikita nyo, di ba, okay naman itong cooling system niya, cool na cool. Ayan mga boss, oh, kung makikita nyo, itinuturo ng daliri ko. At dahil sa okay naman itong lamig ng sasakyan ni customer, wala naman akong nakitang problema sa aircon. Kahit na hindi pa yan nila napalinis, okay naman siya. Pwesto muna ako dito sa likuran ng sasakyan mga boss. Dito naman ako mag-check sa muffler pipe ni customer. Okay naman yung sunog ng diesel niya at wala namang sign na meron siyang usok na puti o kaya maitim siya, makarbon. Kahit nga itong loob ng muffler mga boss, kung makikita nyo, maganda yung ano niya, yung sunog niya. Wala siya gaanong carbon. At kita nyo naman, nagtutubig pa yan. Siya nga pala mga boss, bago kayo mag-check up ng sasakyan, interviewin nyo muna yung driver para sigurado kayong tugma yung sinasabi niya. Dito naman ako ngayon mag-check sa harapan ng sasakyan ni customer. I-check ko itong tie rod, ball joint, rack end, shock absorber. Sa nakita ko naman pati itong mga suspension busi niya at iba pa, wala naman siyang kulog, langit-ngit o kaya lagutok, okay naman. Lipat naman ako ng pag-check up mga boss dito sa driver side. Ipapapihit-pihit ko ulit kaliwat kanan itong manibela ni customer para malaman ko kung meron siyang lagutok or may kakalog na parts dito sa pangilalim. Yun lang, parang itong nakikita ko, leak ng langis. Sa makina kasi mga boss, wala akong nakitang tagas ng langis o kaya naman tagas ng diesel. Pero dito sa steering rack assembly ni customer, parang meron siyang tagas. Confirm ko muna kasi nga may dahilan agad yung driver. Baka may nadaanan lang daw siya kaya basayan ng langis. Sabi ko naman okay, pero tuloy pa rin ako sa pag-check up. At para may batayan ako, dito ako mag-check sa power steering fluid reservoir niya. Problema, umaandar na nga itong sasakyan pero kulang pa rin itong fluid dito sa reservoir. Di ibig sabihin yan, may leak dito sa repair kit ng steering rack assembly ni customer. At para sigurado, iilalim ako ulit dito sa sasakyan ni customer para sa ganitong paraan, matulungan ko siya kung ano problema ng sasakyan niya nang hindi na mapalaki yung gastos. At ito na nga, na-trace ko yung leak dito sa all seal ng pinion gear. Kita nyo naman, press na press pa yung tagas ng fluid. Pag ganyan mga boss, si buyer at si seller na lang mag-uusap. Basta't sinabi ko na lang na pagkukunin niya itong sasakyan, mahalaga na may road test niya muna para malaman ni buyer kung okay pa itong clutch lining niya. Muli mga boss, hanggang dito na lang. Sana nakakuha kayo ng idea. Maraming salamat.